Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang silid-aralan sa mataas na paaralan kasama ang ating pangunahing karakter, isang gwapong lalaki na nagngangalang Junseto na nagsusulat sa isang papel. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay lilipat ng silid-aralan, at bago sila umalis ay nais niyang magtapat ng kanyang pagmamahal sa babae na nakaupo din sa kanyang upuan. Nagtapat siya gamit ang liham para sa babae at iniwan ito sa ilalim ng kanyang mesa. Maya-maya pagkaalis niya ay pumasok ang isang grupo ng mga babae sa silid-aralan kasama ang bidang babae na si Hiyori na umupo sa upuan ni Junseto. Inayos niya ang kanyang mga gamit at habang inilalagay niya ang kanyang bag sa tabi ng mesa ay napansin niya ang sulat. Dahil nagulat, lihim niyang pinasok ito sa loob ng kanyang bag at pagkatapos ng klase ay dumiretso siya sa broadcasting room. Doon ay nagpatugtog siya ng kanta sa radyo para sa lahat sa kabinasa ang sulat, nang makita niya ang pag-amin ni Junseto tungkol sa kung gaano niya siya kagusto ay sobrang saya niya at hindi makapaniwala. Maya-maya sa pasilyo ay nakasalubong niya si Junseto ngunit siya ay nakaramdam ng kaba kaya pilit niya itong iniwasan. Buti na lang dumating ang kaibigan niyang si Erino at mabilis itong umalis kasama siya. Sa labas, nang magtanong si Erino tungkol kay Junseto, sinabi niya kay Erino na hindi niya siya napansin pagkatapos ay nagtanong kung ano ang gagawin ni Erino kung si Junseto ay magtatapat sa kanya. Sumagot siya na hindi niya gusto ang ugali ni Junseto at malamang natanggihan ang kanyang pagtatapat. Hindi tumugon si Hiyori sa sagot ng kanyang kaibigan at kumilos ng normal ngunit pagdating niya sa bahay ay nataranta ito. Binasa niya ng paulit-ulit ang sulat mula kay Junseto at iniisip kung para ba talaga ito sa kanya. Kinabukasan ay nagpasya siyang tumugon sa pag-amin ni Junseto sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang sulat sa lagayan ng kanyang sapatos sa paaralan. Sa kanyang liham, magiliw niyang ipinaliwanag na hindi niya matatanggap ang kanyang nararamdaman dahil hindi pa niya siya lubos na kilala. Samantala, si Junseto ay makikitang tinatanggihan ang pagtatapat ng isa pang babae na nangangahulugan na may gusto siyang iba. Ang hindi niya alam, ang kanyang kaklase na nagngangalang Yuko ay nasaksihan ito at nagkalat ng balita sa buong klase. Napuno sila ng pananabik habang ang iba ay nagnanais na sila ang maging babae para kay Junseto. Kalaunan ay nakita ni Hiyori ang isa pang liham mula kay Junseto sa ilalim ng kanyang mesa sa oras ng klase. Sa pagkakataong ito ay humihiling ito sa kanya ng isang date na nagpapahayag ng pagnanais na mas makilala nila ang isa't isa. Tumugon si Hiyori sa pamamagitan ng pagmumungkahi na panatilihin nilang lihim ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga sulat sa isang box sa labas ng broadcasting room. Sumang-ayon si Junseto at sinimulan ang kanilang lihim na ugnayan. Isang araw pagkatapos maglagay ni Junseto ng notebook sa box, dumating si Hiyori at hindi sinasadyang nabangga nila ang isa't isa ngunit hindi nagsalita si Junseto at pasimple na naglakad palayo. Pagkaalis niya ay binuksan ni Hiyori ang box at nakita ang isang notebook sa loob nito, na nagpapahayag ng pagnanais ni Junseto na makilala nila ang isa't isa sa pamamagitan ng notebook na may planong magkita kung mauubos nila ang mga pahina nito. Nakaramdam si Hiyori ng labis na kagalakan ngunit ito ay napalitan ng kalungkutan nang mapansin niya ang pangalan ni Erino sa huli. Napagtanto na ang mga sulat ay hindi para sa kanya kundi sa kanyang kaibigan. Ang nalulungkot na si Hiyori ay sumulat pabalik na nililinaw ang hindi pagkakaintindihan, pagkatapos ay ilalagay na sana niya ang notebook sa lagayan ng sapatos ni Junseto ngunit sa kasamaang palad ay nandoon pala ang lalaki. Kinabahan siya at nagmamadaling umalis nang bigla siyang nadulas at bumagsak sa sahig. Lumapit si Junseto upang tulungan sana siya. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung kaibigan ba niya si Erino, at nang kumpirmahin niya ito ay nagtanong ang lalaki kung nagkikwento ba ang kaibigan niya tungkol sa kanya at sa notebook. Nang marinig niya ito galing sa lalaking gusto niya ay nakaramdam siya ng pagkapahiya kaya sumagot na lang siya ng oo, na nagbibigay ng pag-asa kay Junseto na malapit na niyang matanggap ang sagot mula kay Erino. Sa sandaling marinig ito, si Junseto ay tumalon sa tuwa at tumakbo palayo. Pagkatapos nito ay nagsimulang sumulat si Hiyori kay Junseto na nagpapanggap bilang si Erino, at nagkaroon sila ng isang relasyon ng pagkakaibigan na nagbabahagi ng mga libangan at mga gusto nila. Binanggit ni Junseto ang kanyang paboritong banda na, The Hormones, tuwang-tuwa si Hiyori dahil tagahanga din siya ng grupong ito. Nagkakasundo sila sa magkatulad nilang panlasa, at nang sinabi ni Hiyori na kakanta siya ng isa sa mga kanta ng banda ay binalaan siya ni Junseto tungkol sa kanilang malakas na klase ng musika. Kinabukasan pagbalik ni Hiyori mula sa klase ay nakasalubong niya si Haruko, ang kanyang dating kasintahan.
Sinusubukan siya nitong kausapin gayunpaman ay hindi siya pinapansin ni Hiyori na nananatiling tahimik, at dahil naiintindihan ni Haruko ang kanyang paninindigan ay umalis na lang ito. Lumipat ang eksena sa mga kaibigan ni Hiyori na kinukumbinsi siyang sumama sa kanila sa isang karaoke. Pumayag si Hiyori at pagdating nila sa lugar ay nagulat siya nang makita si Junseto doon. Masaya ang lahat ngunit biglang nagpasya si Hiyori na umalis. Si Junseto ay sumunod sa kanya sa labas at pinuri siya nito dahil sa pagpayag na gamitin nila ni Erino ang letterbox sa labas ng broadcasting station. Si Hiyori ay nagpapanggap na alam ang tungkol dito. Dahil napansin ni Junseto ang kanyang pag-aatubili, nakaramdam ito ng pagkabigo pagkatapos ay iminungkahi niya na linawin niya ang mga bagay-bagay at ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang grupo ng mga bata ang dumating na naglalaro ng football. Sinipa ni Junseto ang bola patungo sa mga bata at binanggit na dati siyang naglalaro ng football. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang huminto upang maalagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil ang kanyang lola ay nagkasakit. Nang marinig ito ni Hiyori nakaramdam siya ng kalungkutan at hinihikayat si Junseto na tinitiyak sa kanya na ang tagumpay ay darating sa kanyang paraan at ang mga bagay ay mahuhulog sa kanyang lugar. Sa susunod na eksena, sa buong paaralan ay naghahanda para sa nalalapit na taunang pagdiriwang ng palakasan. Sa pagkakataong ito ay hindi mapigilan ni Junseto ang paglalaro ng soccer kasama ang kanyang mga kaibigan at sumama sa kanila para sa pagsasanay. Maya-maya ay dumating doon sina Hiyori at Yuko, at ang kaibigan ni Junseto na si Hiroto ay kumaway sa kanila. Sa sandaling ito ay ipinahayag ni Yuko na matagal na niyang gusto si Hiroto ngunit nakakalungkot dahil ang gusto niya ay si Erino. Pagkatapos ay hiniling ni Yuko kay Hiyori na tulungan siya na mapalapit sa lalaking gusto niya. Kinagabihan, makikita natin si Junseto na nag-eensayo ng football ng mag-isa sa isang park. Kinabukasan ay dumating si Hiroto sa paaralan kasama si Yuko. Tinanong niya ang babae kung gusto niya bang samahan siya sa amusement park. Naging masaya ang babae nang makuha ang imbitasyon ng lalaking matagal na niyang gusto. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pa tungkol sa mga detalye ay hiniling na sa kanya ni Hiroto na isama niya si Erino. Ang nalulungkot na si Yuko ay nakipag-usap kay Hiyori at iminungkahi na sumama rin siya para hindi maramdaman ni Hiroto na date ito. Kasunod nito, ang tatlong babae kasama sina Hiroto at Junseto ay pumunta sa isang amusement park para ma-enjoy ang kanilang bakasyon. Sobrang saya nila at biniro din ni Junseto ang makalumang damit na suot ni Hiyori. Pagkaraan ng ilang sandali nang umupo ang grupo para kumain ay kinausap ni Erino si Junseto at binanggit ang mga bagay na nakita nila sa ilalim ng kanilang mga mesa paglabas ng mga lalaki sa kanilang silid-aralan. Nang marinig ito ni Hiyori ay agad siyang nakialam sa usapan at inilihis ang paksa. Ayaw niyang malaman ni Junseto na siya talaga ang nagsusulat sa kanya at hindi si Erino. Maya-maya pagkatapos kumain, sinamahan ni Junseto si Hiyori na itapon ang basura. Binilhan niya siya ng kakaibang inumin para matikman at kinikilig na tinanggap ito ng dalaga. Nang mapansin ito ni Junseto, sinabi niya sa kanya na malambing talaga siya sa lahat kaya dapat ay hindi siya mahulog sa kanya. Pagkatapos ay binigyan pa niya ito ng stuffed toy na lalong nagpakilig sa babae. Ngunit nang makita ni Hiyori si Junseto na masayang kausap si Erino ay hindi niya ito nagustuhan dahilan upang siya ay malungkot, at magpasya na umuwi. Nang makauwi ay sinubukan na isulat ni Hiyori ang tungkol sa bagay na ito sa notebook, ngunit binura niya din ito at sa halip ay gumuhit ng teddy bear na nagsasaad na siya ay lubusang nag-enjoy sa araw na yon. Sa sumunod na eksena, si Haruko ay bumisita sa broadcasting room para mag-donate ng lumang koleksyon ng kanyang mga music book. Nagulat si Hiyori ngunit malugod niyang tinanggap ang mga ito at sa kanyang sorpresa ay inabot ni Haruko ang koleksyon at hinikayat siya dahil siya ay may potensyal na maging isang mahusay na radio DJ. Dahil tinanggap ang kanyang suhestyon, nagsimulang mag-ensayo ng pagsasalita si Hiyori sa harap ng salamin. Pagkatapos ang eksena ay lumipat sa araw kung kailan ibibigay ng guro sa mga mag-aaral ang resulta ng kanilang mga pagsusulit. Sa kasamaang palad si Junseto ay nakatanggap ng mababang marka sa Ingles at kinakailangang kumuha ng isa pang pagsusulit sa loob ng 2 linggo. Dahil nag-aalala sa kanyang grado, agad niyang nilapitan si Hiyori at humingi ng tulong sa pag-aaral ng Ingles. Ibinahagi rin ni Junseto ang kanyang phone number at nagmungkahi na pumunta si Hiyori sa kanyang tirahan upang turuan siya. Noong una ay nag-aalinlangan si Hiyori na sumang-ayon, ngunit nang malaman niya ang tungkol sa pag-aalaga ni Junseto sa kanyang lola at nakababatang kapatid na babae na may sakit ay pumayag na rin siya. Habang paalis sila, nakasalubong nila si Haruko na nagtanong tungkol sa pagsasanay ni Hiyori ng kanyang boses.
At sa sandaling ito ay natuklasan ni Junseto na si Hiyori ay nagsasanay upang makapasok sa announcement class at maging isang radio DJ. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakarating na si Hiyori at Junseto sa kanyang tirahan kung saan masigla silang binati ng kanyang nakababatang kapatid. Ikinagulat ng lahat nang inakala niyang si Hiyori ay kasintahan ng kanyang kapatid at nagtanong pa kung sino ang unang nagtapat. Ang kanyang kapatid ay sinabi rin kung sino ang lalaki na kanyang nagugustuhan at humingi ng payo kung paano magtapat. Nagulat si Hiyori sa tanong ng bata hanggang sa pinatahimik at pinaalis ni Junseto ang kanyang kapatid. Kinagabihan ay sinamahan ni Junseto si Hiyori pauwi at naglaan ng ilang sandali upang turuan siya ng ilang mga galaw sa basketball. Ipinahayag niya na napansin niyang nahihirapan siya sa pagsasanay sa basketball at gusto niyang maglaan siya ng oras dito. Sa panahong ito, ipinahayag niya ang kanyang pagkahilig sa soccer at sinabi ang kanyang pagnanais na ituloy itong muli. Sa sumunod na eksena, nagpadala ng mensahe si Junseto kay Hiyori upang magpasalamat sa pagtulong niya sa kanya na mapataas ang kanyang grado sa Ingles. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kaligayahan para sa nangyari at nagmungkahi na magkita sila ng personal sa susunod na araw upang magbahagi ng sikreto. Kinabukasan ay makikita si Erino na nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa ibang paaralan, napansin ito ng mga kaibigan niya at nagtanong sa kanya pagbalik niya ng kanilang silid-aralan. Kinumpirma ni Erino na gusto nila ang isa't isa at nagde-date na sila. Nang marinig ito ni Hiyori, nagmungkahi siya kay Erino na dapat ay tumingin siya sa paligid at isaalang-alang ang iba na maaaring may gusto sa kanya sa loob ng kanilang paaralan. Ang pahayag na ito ay ikinagalit ni Yuko na nag-aakalang ang tinutukoy ni Hiyori ay si Hiroto, kaya naman inakusahan niya si Hiyori ng pagtataksil at sinusubukan na sirain ang kanyang pagkakataon kay Hiroto. Sinubukan ng ating bida na ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit bago pa niya magawa ay nakialam na si Erino na nililinaw na hindi siya interesado kay Hiroto, at hinimok si Yuko na wag siyang manghimasok. Gumawa ito ng tensyon sa pagitan ng mga babae. Dahilan para huminto sila sa pakikipag-usap sa isa't isa na parehong galit at nasaktan. Pagkatapos ng klase ay napansin ni Junseto si Hiyori na mukhang masama ang loob kaya naman dinala niya siya sa rooftop ng paaralan. Iminungkahi niya na ilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw at sinunod naman ni Hiyori ang kanyang payo at nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos ay nagtanong si Junseto kung ang kanyang dating nobyo ay nagdudulot ng gulo. Ngunit itinanggi niya ito at sa halip ay ibinahagi niya na siya ay nakipaghiwalay sa lalaki dahil hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Pagkatapos ay pinayuhan ni Hiyori si Junseto na magtapat ng kanyang nararamdaman kay Erino ng harap-harapan, ngunit nagulat si Hiyori nang lumapit si Junseto at bigla siyang hinalikan na nagpatulala at nagpagulo sa kanyang isipan. Kinabukasan sa paaralan, si Yuko ay nagdala ng tape na may friendship song kay Hiyori at hiniling sa kanya na patugtugin ito. Pagkatapos pakinggan ang kanta, humingi ng tawad si Yuko sa kanya at muli silang naging magkaibigan. Narinig rin ni Erino ang kanta kaya naman nagmadali siyang pumunta sa broadcasting room para makipagbati sa dalawang babae. Habang nandoon ay nakarinig si Erino ng ingay galing sa labas, at napagtanto na si Junseto ito na nag-iwan ng notebook sa box. Kinuha niya ang notebook at inumpisahan itong basahin. Nang makita ito ay nataranta at tumakbo palayo si Hiyori sa takot na matuklasan ni Erino ang lahat ng ginawa niya. Ang araw na ito ay ang taunang sports event kung kailan naghahanda ang mga mag-aaral para sa kani-kanilang mga kompetisyon. Si Hiroto ay nakipag-usap kay Yuko kung saan napag-usapan nila ang tungkol sa pagtatapat niya kay Erino kapag nanalo siya sa laban nila sa soccer. Si Hiyori ay nakilahok naman sa kompetisyon ng basketball na ginagawa ang mga diskarte na itinuro ni Junseto at tinulungan ang kanyang koponan na manalo. Sa kabilang banda, natalo sa laban ng soccer ang koponan nila Junseto. Masama ang loob pagkatapos ng laban, nilapitan ni Yuko si Hiroto at buong tapang niyang ipinahayag ang matagal na niyang pagmamahal sa kanya. Sa simula ay natigilan si Hiroto, ngunit kalaunan ay napaisip ito at tinanggap ang kanyang pag-amin. Samantala, si Erino at Hiyori ay nag-uusap kung saan naiintindihan ni Erino ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Nakakagulat na isiniwalat ni Erino na kilala na niya si Hiyori mula pa noong bata sila at naiintindihan niya ang hirap na kanyang pinagdadaanan sa pagpapanggap bilang ibang tao. Pinatawad niya si Hiyori at ang dalawang magkaibigan ay muling nagkasundo. Sa huling eksena ay sumulat si Hiyori kay Junseto na isinisiwalat ang kanyang tunay na pagkatao.
Iniwan niya ang sulat sa ilalim ng kanyang mesa, pagkatapos ay pinatugtog niya ang kanta ng paboritong banda ni Junseto sa radyo na nagdadala ng kasiyahan sa buong paaralan. Nang mabasa ni Junseto ang sulat ay nagmamadali siyang pumunta sa broadcasting room upang harapin si Hiyori. Sa simula ay naiinis siya at pinagsabihan si Hiyori dahil sa pagpapanggap at pagsulat sa kanya bilang ibang tao. Ngunit hindi nagtagal ay umamin na siya ay may gusto sa kanya mula pa noong una at natatakot lang siyang aminin. Ang hindi nila alam ay nakabukas ang mikropono sa broadcasting room at ang kanilang pag-uusap ay narinig ng lahat ng mag-aaral. Sinabi ni Junseto na alam niya na siya ang kasulatan niya sa notebook pero nagpatuloy pa din siya sa pagsusulat sa kanya dahil humanga siya sa kanyang mga sinasabi at nagkaroon na siya ng damdamin para sa kanya. Ipinahayag din ni Hiyori na may gusto rin siya sa kanya ngunit wala lang siyang lakas ng loob na umamin ng direkta. Ang pelikula ay nagtapos sa isang halik sa pagitan nina Junseto at Hiyori sa broadcasting room na minamarkahan ang simula ng kanilang bagong relasyon. Nagdiwang ang mga kaibigan at kaklase nila sa paligid na natutuwa para sa kanila. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!